Kapag mahal ang karne, isda ang alternatibong protina. Paano yan ngayon kung pati ang isda, mataas din ang presyo? Price check tayo bago kayo mag-add to cart sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, umaaray ang mga tindera ngayon dito sa Marikina Public Market dahil sa taas ng presyo ng kanilang mga paninda na ngayon mas mataas pa kaysa sa presyuhan ng karne ng baboy. Alas 5 ng madaling araw, nag-aayos na ng mga panindang isda si Tatay Ferdinand sa Marikina Public Market. Kapansin-pansin, ang 3 piraso lang ng talakitok sa kanyang pwesto, bukod pa sa ibang klase ng isda. Pahirapan daw kasi ang pagdating ng supply, kaya ang presyo tumaas. Gaya ng galunggong na 100 pesos ang itinaas ng presyo ng kada kilo. Sobrang taas, halos doble. Dati bigay may 260 lang, ngayon 360 na. Maraming pinanggalingan galing Bicol. Ngayon, halos walang dating. Dati nakakuha ko ng 30 o 20 kilos. Ngayon 5 kilo na lang po nakukuha ko. Ang mamimiling si Mark, nagpaikot-ikot pa muna raw para makabili ng hasa-hasa. At dahil mahal, hindi pa raw umabot sa 1 kilo ang nabili niya. Mahirap rin makahanap ng mura po kasi kahit saan ka magpunta po, puro talaga mahal po yung bilihin po. Dito sa Marikina Public Market, bukod sa galunggong, may iba pang uri ng isda ang nagtaas ang presyo. Naabot sa 20 pesos hanggang 200 pesos. Halos kasing presyo na ng karneng baboy. Ang bangus, 280 pesos ngayon, na dating 240 pesos kada kilo. Ang tilapia, 180 pesos na dating 160 pesos. 150 pesos naman ang itinaas ng kada kilo ng sapsap na mabibili ngayon sa 600 pesos. Ang talakitok, 600 pesos din na dating 500 pesos. Ibinibenta naman ang pampano sa 420 pesos mula sa dating 320 pesos. Ang kada kilo naman ng lapu-lapu, 200 pesos ang dagdag presyo at ngayon ay mabibili sa 750 pesos. Tumaas din ang presyo ng kada kilo ng pusit na 550 pesos ngayon na dating 360 pesos lang. Gayon din ang kada kilo ng alimango na nasa 700 pesos mula sa nakaraang presyo na 650 pesos. Sisikapin pa namin kuna ng paliwanag ang Department of Agriculture kung bakit tumaas ang presyo ng mga isda. Igan, ayon sa mga nakausap natin nagtitinda, dahil matumal ang kanilang mga benta, ay talagang barya-barya na lang daw ang nagiging kita nila sa araw-araw. Sabi naman ng mga mamimili, hindi na daw sila namimili ng isda kung ano talaga yung pinakamura o yung pasok sa kanilang budget, ayun na raw ang kanilang binibili. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.